Hindi mo ba napapansin na sa araw-araw na nagdaraan, lahat nagbabago? Lahat pinagtatagpo pero hindi talaga maiwasang mabigo. Na sa isang iglap lang lahat pwede mawala. Ito ang alamat ng bituin at ng ulan. Na bakit nga ba sa tuwing pumapatak ang ulan, mula sa kalangitan ay nawawala ang mga bituin? Sa isang madilim at malawak na kalawakan, nasaksihan ko ang pag-iibigan ng dalawang nagmamahalan ngunit hindi alam kung saan ang patutunguhan. Isa nga pala akong hangin, naglilibot lang kung saan-saan. Naglalakbay hanggang sa dulo nang hindi naman alam kung saan nga ba ako dadalahin ng aking kapalaran. Sa unang beses ko pa lamang na malagi dito sa kalawakan, madalas kong nasilayan ang nag-iisang nagniningning at napakagandang si Bituin. At si Ulan naman na minsan ay mahina, minsan naman din ay malakas. Madalas silang magkasama, masayang nagkwekwentuhan at di nagtagal, nahulog ang loob nila sa isa't isa. Hanggang sa natuwa ang Panginoon at binigyan sila ng munting regalo, ang mundo. Ang mundong ito ay nakilala namin si Araw. Nakakasilaw sa labis nitong kagandahan at sa init nitong dala. Si Buwan na kung titingnan mo ay gwapo at laging nasa likod ni Araw. Sa unang pagbati, lumapit agad si Ulan kay Araw. Uy, Araw! Tara, libot tayo! Tara, parang masayang maglibot kapag tirik ang araw at umuulan, hindi ba? Oo, magiging makulimlim kapag nagsama tayo. Tara, gusto ko yan! Nasisilaw ako sa iyong liwanag, Araw. Siguro ay kayo na muna ni Ulan ang maglakbay dahil nasanay kaming manirahan sa dilim. Nagagalak akong makilala ka, Bituin. Ako rin, magkakasama din tayo ni Ulan sa gabi. Huwag kayong matakot sa liwanag at dilim. Ako ay nakasubaybay sa inyo. Naway gusto ko lamang kayong pangalagaan ninyo. Ang mundong aking ginawa, gusto kong magkaisa kayo, magmahalan sa isa't isa at magsilbing mata sa aking mga likha. Dahil hindi magtatagal, gagawa ako ng mga tao at kayo ang magiging kasama nila dito sa mundong inyong ginagalawan. Huwag kayong mag-alala, hindi ako mawawala sa inyong mga tabi. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti kong nauunawaan na hindi pala talaga lahat ng bagay sa mundo ay mananatiling maayos at masaya. Hindi lahat sigurado, maraming problema ang darating, subalit marami ka ring matututunan mula sa mga desisyon na iyong pinili. Ang saya, ang lungkot, ang pagtataka at ang magulong isip na hindi mo mapipigilan at hindi ka patutulugin. At kapag hindi mo na kaya, wala kang ibang tatakbuhan kundi ang Panginoon at magtiwala sa kanyang mga plano. Kasabay nito, nasaksihan ko ang pagbabago kay Ulan at iyon ang aking labis na ikinalungkot. Mahal na kita, Araw. Ngunit paano si Bituin? Araw, hindi na ako masaya. Ang liwanag mo na ang lagi kong hinahanap at nais kong makasama. Ikaw na ang nagbibigay init sa malamig kong buhay. Sawa na ako sa dilim. Anong gagawin ko kung hindi na siya magniningning sa aking paningin at nasa iyo na ang lahat ng kagustuhan ko? Diyos ko, bahala na. Basta mahal na rin kita. At araw-araw na silang magkasama. Wala akong karapatang magalit. Gusto kong sumigaw pero tanging ihip lang ng sarili ko ang kaya kong gawin. Kinakabahan ako sa mangyayari pero alam kong mali. Hindi nga ito napapagod si Ulan, no?
dahil kahit sa gabi ay kasama pa rin niya si Bituin at si Buwan nang walang kaalam-alam sa nangyayari tuwing umaga. Hay nako! Hindi kasi nakakakita si Bituin kapag umaga dahil mas maliwanag sa kanya itong si Araw. At si Ulan naman, ayun, walang humpay ang paglalakbay. Kaya nga naipon ang lahat ng kanyang alaala sa lupa. Dahilan kung bakit ang mundo ay puno ng dagat at katubigan sa iba't ibang parte ng mundo. Ito ang tanda na kanyang paglalakbay sa iba't ibang lugar. Ulan, kung nasaan ka man, sana wag mo kalimutan na nandito ako. Panginoon ko, ikaw na pong bahala sa amin. Hindi nagtagal, tuluyan na ngang lumayo ang loob ni Ulan kay Bituin. Hindi ko naman sila masisisi dahil ito talagang si Tadhana ay mapagbero. At hindi rin naman nila masisisi ang kanilang mga sarili dahil ang pusong mapaglinlang kung minsan. Nainis ako kay Tadhana pero naunawaan ko ang lahat, ang bawat sitwasyon na hindi naman siya ang may kasalanan. Ewan ko ba kung lagi siyang nasisisi kapag may nasasaktan. Siya nga itong sumasalba sa puso nating naghahanap ng kasagutan at katotohanan. Kaya naman dahil sa pagiging makasarili ni Ulan, nagalit ang Panginoon. Anong ginawa mo, Ulan? Wala po akong ginawang masama. Gusto ko lang maging masaya. Bakit kailangan humantong sa ganito? Binigyan kita ng kalayaan ngunit inabuso mo. Kailangan kitang parusahan. Hindi maaari. Hindi mo kaming pwedeng diktahan dahil wala ka naman noong mga panahong kinakailangan ka namin. At noong ako'y naguguluhan, matagal kang nawala. Wala kaming alam kung tama ba o mali itong ginagawa namin. Nasaan ka? Hindi ba't nakasubaybay ako sa inyo? At pinagmamasdan lang kita. Naging bulag ka, Ulan. Nakalimutan mo kung bakit ka nandirito. Isinantabi mo ang tungkulin mo at pinili mo ang gusto mo. At sa sobrang paghihimutok ni Ulan ay nagkaroon ng isang malakas na kidlat at sa di sinasadya ay tinamaan si Bituin. Para bang sa isang kislap lang ay nagkahiwa-hiwalay at nagkapira-piraso ang katawan ni Bituin. Nagkalat ito sa buong kalawakan at unti-unting naglaho si Bituin. Nang bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ang kulog mula sa pagsisisi at pagkalumbay nang mawala ang kanyang pinakamamahal. Simula noon, hindi na muli pang nagpakita si Bituin. Mas pinili niyang manahimik, manatili sa dilim at tanggapin na lang ang pinagkaloob sa kanya. Nagpatuloy ang pagsasama ni Ulan at ni Araw. Nabiyayaan nga sila ng isang anak, si Ulap. Samantalang si Buwan, siya ay nanatili sa tabi ni Bituin at hindi niya ito pinabayaan kahit kailan. Mas lalong nagningning ang mga gabi dahil dumami si Bituin. Pinaligiran nila si Buwan. Tanda ng kanyang walang katumbas na pagmamahal dito. Siguro, maaaring ito na nga ang ibinigay ng Diyos para kay Bituin, na baka sila talaga ang itinadhana. Baka talagang sinadya ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari upang matuto tayo na sa buhay may aalis at may darating, na ang lahat ng ito ay may katapusan at may kaakibat na simula, na sa kabila ng lahat na pinagdaanan natin, mananatili tayong makinang at kumikislap-kislap kagaya ni Bituin. At kahit hindi man sila nagkatuluyan, hindi man sila nagkikita o nagkakasama, alam naman nating lahat na magkakalapit lang ang mga puso natin. Bakit? Dahil lahat tayo ay nasa iisang mundo lang. Si Ulan at Araw, si Bituin at si Buwan, ako si Hangin.
Sino nga ba ang para sa akin?